Mga kababayan, si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay mag-umpisa na. Komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan na sa social media. Ito pong pagpuri at talaga hinangaan pa ng tinatawag po na tagapagsinungaling daw po ng Malacanang. Puring-puri niya po si Secretary Sharon Garin ng DOE, ng Department of Energy, dahil daw po sa sobrang sipag nito. Ito po mga kababayan, basahin po muna natin yung pagpuri niya po kay Secretary Garin, mga kababayan. Ito po ang pahayag po ng tinatawag daw pong tagapagsinungaling. Ayon po sa kanya, kung nakikita ninyo o nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin. Ano raw po bang itsura? Mukhang wala na, laging tulog sa pagtatrabaho. Unbelievable. Kaya nga po nagkaganito at nagkandaleche-leche ang ating bansa dahil po hindi na natutulog ang sekretary pala na si Sharon Garin ng DOE. Kung nakikita nyo lang kung paano po magtrabaho ang Pangulo at syempre po ang sekretary ng DOE. Kaya nga nagkaganito ang ating bansa dahil lagi po silang handa at napakahusay po ng pinagagawa ng mahigit 3 taon. Kaya nga po tayo bangkarote sa galing dahil hindi na po sila natutulog. Mga kababayan, ito pa po, pakinggan po natin yung kanya naman pong pahayag at pagpuri kung hindi lang po natin nakikita. Sila lang po kasi nakakakita dahil hindi sila natutulog. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin siya. Vice Chair, Mang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Galing talaga. Okay, sige. Thanks. Totoo ba ang DOE at ERC daw ay once a week lang ba pumapasok? Work from home for the substantial portion of the week? I don't know. Ano ba ang ginagawa ng executive? How many days in a week are you on site in your offices? We maximize the flexible working arrangement, but most of them ask me for exemptions specifically to perform their functions in addressing these matters. That's right. So, work week, ang DOE at ERC, ilan days ang in the office? Every day po kami, pero yung What's the General. policy? Ano yung patakaran for everyone else? parang one po nga yata, or What's one? 1 day. One day what? One day Work in the office. work from home or one day on site? Yeah. What? Wait, One what's day that? work on site. One day lang. Opo. Paano nagtatrabaho yun? Karamihan. Ay, yun nga po. They have to defend sa akin po. That One they day, teka, sandali ha. O teka, ang Senado, wag kayo umangal ha. Wag kayong maiinggit dyan at sasabihin nyo bakit sila. Teka, ang Department of Energy, kayo dapat ang key na ahensya ng gobyerno sa krisis na ito ay puwapasok lamang ng minsan sa isang linggo. Tapos half day pa yung secretary mo pumasok kanina. Okay. Kaya pala ganito, walang nagtitimo ng krisis. Hindi, Bakit ganon? hindi po. Hindi kasi sabi nga nyo, so sinasapuso nyo yung pagtitipid. Kaya one day lang in a week ang pasok nyo. Mang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwede. Yan, sa sobra pong pagtatrabaho po ng pinagmamalakit, hinahangaan po ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Kung pumasok po sa opisina ay isang beses na lang
half day pa. Sa sobrang galing. Yan po. Sino po paniniwala natin, mga kababayan? Yung mismo na mga Yusek po ni Sharon Garin na nagsasabi ang kanilang boss ay bihira nang pumasok, half day pa, mga kababayan. Ilang oras lang, ibang klase. Pero ang crisis, mga kababayan, ano po ang nangyari sa ating bansa? Dahil sa galing po nila magtrabaho at hindi na po sila natutulog. Katulad po ng sekretary po ng DOE. Saan po tayo pinulot ngayon? Sa kanila pong husay sa pagtutok at paghahanda ng problema ng bansa. Alam naman po nila na darating po ang ganitong crisis sa buong mundo. Bakit hindi nila napaghandaan? Dahil nga po, hindi na po kasi sila natutulog. Tutok na tutok po sa trabaho, mga kababayan. Kaya nga ang pagpasok daw po ayon kay Senator Loren Legarda ay bisa na lang sa 1 linggo, mga kababayan. Pero sa tagapagsinungaling po ng Malacanang umano, talagang hakahanga-hanga. Kung ganyang klase ang mga tao sa gobyerno na nagtatrabaho, ayon po sa tagapagsinungaling. Ang bihirang buhay yan. Kung talaga nagtatrabaho ng maayos ang tao ng gobyerno, ang mga ahensya ng gobyerno, katulad po ng DOE, at napakarami pang ahensya ng gobyerno, nararamdaman sana ng mga Pilipino yung sinasabing trabaho. Ramdam ba natin, mga kababayan? Tayo po ang tinamaan Tayong mahihirap. Sila po ba tinamaan? Mga kababayan, tinamaan po ba yung mga hinayopak na yan? Ano po tumama sa kanila? Ginhawa. Tinamaan po sila ng isang damukal na ginhawa. Bakit po? Ang mga pera po natin nalagay sa malete. Ang pera po natin nalagay po napakalalaking budget at pondo nila. Hindi po ba sila tinamaan ng swerte? Samantalang tayo, tinamaan po tayo ng ubod ng malas. Lahat po ng klaseng kamalasan at pambubudol nadali natin sa kanila. Di umano. Hindi po ba? Nakita nyo po, sagana po sa budget ang mga opisina na yan. Hindi po ba? Bilyon po ang budget yan. Pero kung magtrabaho po sa atin, grabe. Lahat po sila halos hindi na yata natutulog dahil po sa sobrang pagpaparty, di umano, at may kasama pa yatang pulburon. Hindi kaya mga bangag ito? Hindi kaya mga bangag dahil hindi natutulog? Ayon mismo sa tagapagsinungaling. Kung titingnan nyo raw po mga itsura nila sa sobrang pagtatrabaho, hindi na natutulog. Ang tanong po natin, hindi kaya bangag ang mga ito? Mga kababayan, dahil hindi na natutulog. Hindi po ba? Yan po trabaho ng mga bangag Di ba? Hirap matulog, laging dilat, laging gising. Mga kababayan, yan po. Kahanga-hanga po. Kung paniniwalaan po natin ang tagapagsinungaling, pero yung mismong nasa ahensya ng DOE ay mismong nagpatotoo kung anong klase meron sila na sekretary. At ganun din po sinasabi ni Loren Legarda. Ngayon, sino po ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang tagapagsinungaling umano ng Malacanang o itong mismo mga tauhan na mismo ng sekretary Garin at mismong si Senadora Legarda, mga kababayan? At syempre, titingnan mo sa gawa. Di po ba? Dahil tayo manggagawa tayo Hindi po ba tinitingnan ng boss natin ang ginagawa natin? Tinitingnan ng boss natin kung ano achievement natin nagawa. Kung yung bang trabaho natin ay karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating mga boss. Pag hindi po katanggap-tanggap at hindi nagugustuhan ng ating boss ang ating mga trabaho, di ba sinisibak yan? Hindi na pinapapasok, tinatanggal na sa trabaho. Pero sa panahon po ngayon, mga kababayan, hindi po uso tanggalan. Hindi.
kahit po nagkanda palpak-palpak na, at kahit po laganap na ang korupsyon, hindi po uso ang tanggalan. Basta kaalyado ka. Basta malakas ka. Basta kasama ka sa pagiging sindikato di umano. Malabo ka matanggal. Pinupuri ka pa nga eh. Pinupuri ka pa sa iyong trabaho. Pinupuri ka pa, mga kababayan, kahit po hindi ka na natutulog. Yan po mga kababayan, mapakahusay po ng pamahalaan po sa panahon po ng binagoongang Pilipinas. Sa sobrang husay po nila magtrabaho, dahil hindi na po sila natutulog, ano po ang napala nating mga Pilipino sa sobra pong galing at hinahangaan at pilit pong ipinapasok sa ating mga utak pag nagsalita na po ang tagapagsinungaling nila umano, naubod po ng galing ng kanilang pamahalaan. Mga kababayan, ganyan po sila magsalita dahil pakapala na lang po ng pagmumuka di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Ako si Pilam, si Gay at Siena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat at ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin at panalangin para po sa ating buong sambayanan at para po sa ating pong Vice President at dating Pangulong Duterte at sa kanila pong buong pamilya at sambayanan, at ang ating pong mga soldiers at ex-marine ay maingatan po tayo sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At God bless po sa inyong lahat. Thank you po. Ingat po tayo. Bye-bye.